Lagi ka na lang bang kinukumpara sa kahit kanino? Nako, mahirap nga yan. Tara, bawiin na lang natin sa code yan. Pagkumparahin din natin ang ating mga code gamit ang comparison operators. Okay, so para makapag-umpisa na tayo ay gumawa ng ating class, which is ang pangalan na ginamit natin is comparison. So yun din ang ating gagamitin. Public class comparison. Curly braces. Sa loob ng ating class tayo gagawa ng ating method. Public static void main and then parenthesis, big letter S, string, box bracket, arg, another curly braces. Sa loob nito ang ating mga block of code. Okay guys, so para makapag-umpisa na tayo, ating alamin kung ano nga ba ang comparison operators. Ang comparison operators ay iba sa arithmetic operators. Ang arithmetic operators guys, ang ginagamit natin dito, addition, subtraction. And ang usually na lumalabas na answer is mga number din. While sa comparison operators, ang lumalabas na answer dito guys is between true and false. Bakit? Kasi ang comparison operators guys is like a question. So malalaman na lang natin mamaya yan. Okay, so para mas maintindihan natin ang comparison operators, from the word comparison, ang ibig sabihin nito is pinagko-compare niya yung dalawang bagay na ipinagko-compare nyo. Kaya lang yan, kino-compare niya. Kaya nga comparison operators, di ba? Okay guys, so kung makikita nyo dito, andito na yung mga iba-ibang comparison operators natin. So bakit nga ba sila naging question? Kasi para silang nagtatanong, si ganito ba ay equal kay ganito? True. Si ganito ba ay equal kay ganito? False. Ginagawa ng compiler natin, which is nagbibigay siya ng true and false na sagot. Okay, so kay equal to, meron tayong dalawang equals. Kay not equal to, gumagamit tayo ng exclamation points and equals, which is yung not, ito yung exclamation points. Okay, and greater than, which is ganito, and less than, and then greater than or equal to, and less than or equal to. So alam nyo na yan guys, dahil napag-aaralan na natin yan nung I think high school tayo. Okay guys, so atin nang gamitin ito sa code. Kung makikita nyo guys, gumawa tayo dito ng dalawang pamamaraan, which is nag-declare tayo ng variable and nag-output tayo. Bakit nga ba tayo gumamit ng boolean ngayon, hindi na integer kagaya ng dati? Kasi guys, yung comparison operators, kagaya nga sinabi ko kaganina, true or false yung ibinabalik niyang sagot. Ibig sabihin, hindi na number, kaya hindi na integer. May mga ibang language na nagbabalik ng mga number, which is 0, 1. Pero sa ibang language na yun, okay? Sa Java, ang ibinabalik na sagot kapag comparison operators is true or false. Kaya boolean yung ginamit natin. Okay guys, so itry na natin itong unang operators natin na comparison, which is ang equal to. Okay, try na natin siya ngayon sa result. So, kita nyo dito, may error pa siya kasi wala pa tayong nilalagay na operators. So, sa gitna, lagay natin ng equal. Ito din lagay natin, equal. So, i-run natin ito ngayon, malalaman natin yung sagot. Si num1 ba ay equal kay num2? Ibig sabihin, si num1 ba ay magkaparehas sila ng value ni num2? True or false? Ang sagot dyan guys is false, diba? Kasi hindi naman magkaparehas si 1 and 2. So, i-run natin. Okay guys, so kung makikita nyo, false ang nakalagay, diba? Next naman. Okay, kung gusto nyo, pwede natin i-output itong ngayon si result para hindi nakakalito. Para magamit din natin. Ayan, pag nirun natin, ayan, diba? False. Okay, try naman na natin ngayon si not equal to. Palitan lang natin siya ng explanation points. Okay, so makikita nyo, ang magiging tanong na dito guys, si num1 ba ay not equal kay num2? Si num1 ba ay hindi kaparehas kay num2? Ang sagot dun ay true guys, diba? Kasi hindi naman magkaparehas. Totoo ang sinasabi, hindi magkaparehas si 1 and 2. Ayan, magiging true and true. Okay, next, try naman natin yung greater than. Okay, greater than. Okay, ngayon, magiging tanong dito, si num1 ba ay mas malaki kay num2? Okay, so, kung makikita nyo guys, hindi, diba? False. Kasi si num1, 1 lang yung value niya. So, mas malaki yung num2. Kaya, mali. Magiging false. False, diba? Okay, so, syempre, pag less than, kabaliktaran lang yan. Try naman natin yung less than, which is, si num1 ba ay mas mababa kay num2? True. Mas mababa si num1 kasi value niya lang is 1. Kaya, naging true. Okay, guys, so, dito naman na tayo sa greater than or equal to. Kung makikita nyo guys dito, so, nalagyan natin is greater than or equal to. Yan, ang magiging tanong dito is, si num1 ba ay greater than or equal to kay num2? So, kung makikita nyo guys, hindi greater than si num1, diba? And hindi rin siya equal kay num2, diba? So, hindi siya equal kay num2. So, pag nira natin yan, magiging false yan, diba? So, next naman, less than or equal to. Pag nira natin yan, magiging true. Bakit? Kasi si num1 ay less than and equal to kay num2. Ibig sabihin, mas mababa dito si 1, diba? Kaya nagiging true. So, yun lamang guys, naubos na yung oras natin. Thank you for watching and see you guys in my next videos.